Riz, sigurado ka na ba talaga dyan sa gusto mong gawin? Hindi naman ako nahihirapan na paaralin kayo ni Celine eh. Nag-aalalang tanong ni Celia, ang ina ni Celine na tita ni Riz. Kasalukuyan kasi silang naglalaba at sinabi sa kanya ng dalaga na hindi na nito tatapusin pa ang pag-aaral. Sa kadahilan ng nakikita niyang nahihirapan na si Celia. Bata pa lang si Riz nang mawala ang ama at ina niya. Dahil doon ay naiwan siya kay Celia na nagpalaki sa kanya. Siya ay kasalukuyang 24 years old. Second year college na sana. Tumigil na kasi ang dalaga sa pag-aaral noon ng ilang taon bago nagpatuloy. Ang kaso lang ay kailangan niya ulit tumigil ngayon. Mahirap lang din si Celia pero nagsikap siyang kumayod para sa anak niyang si Celine at sa pamangkin niyang si Riz. Dumating sa punto na nagkasakit ang lola ni Riz na si Lola Pasing. Opo tita, siguro po hindi po talaga para sa akin yung pag-aaral. At saka maganda nga po kung magtatrabaho po muna ako para makatulong ako sa inyo sa lahat po ng gastusin. Pangangatwiran ng dalaga, dahilan para mapabuntong hininga si Celia. Ay, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero iha, as much as possible, gusto ko talagang ipagpatuloy mo pag-aaral mo eh. Nag-aalalang saad nito. Mas priority ko po muna yung tulungan kayo sa ngayon po. At saka, kailangan ko rin po munang unahin si Lola. Kapag po nakaluwag-luwag na po ulit tayo, saka po ulit ako mag-aaral. Pag-ibigay assurance niya sa tita niya na mag-aaral pa rin siya. Kinagabihan ay kasalukuyang natutulog si Riz nang makarinig siya ng katok mula sa bintana ng kwarto niya. Riz, my beautiful cousin, wake up! Pagtawag sa kanya ni Celine bago pa ito tumawa-tawa. Kaagad namang nagising ang dalaga bago siya bumangon at binuksan ang bintana. Celine, anong ginagawa mo dyan? Bakit nasa labas ka pa? Akala ko ba tulog ka na? Sunod-sunod na nag-aalalang tanong ni Riz sa pinsan niya. Ano ka ba naman, Kas? Siyempre palusot lang yun para hindi malaman ni Mama, no? Birthday ng friend ko ngayon and nag-bar kami. Kas, pwede mo bang buksan yung pinto? Nahihilot na susuka na ako eh. Ay, nako ka talaga, Celine. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paano kung magising si Lola at makita kang ganyan? Isusumbong ka nun kay tita. Tara na doon sa kwarto para makakapagpahinga ka na. Sanay na ang dalaga sa mga ganitong pangyayari, kaya ginagawa na lang niya ang usual. Simula nang tumigil ang dalaga sa pag-aaral ay kung ano-anong trabaho na ang kinuha niya. Labandera ng mga kapitbahay nila, katulong minsan sa karenderya malapit sa kanila, at ang pinakamadalas ay tagapag-alaga ng mga batang anak ng kapitbahay nilang may trabaho at walang mapag-iiwanan ng anak. Nako, Ate Rose, sobra-sobra naman po ito. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ng dalaga nang ibigay ni Rose ang sahod niya. Ano ka ba? Okay lang yan no? At saka sobrang ayos kaya ng pag-aalaga mo sa anak ko. Unlike no mga dati niyang babysitter. Kapag may overtime ulit ako, sasabihan ulit kita ha? Anya at tumango naman ang dalaga bago nagpasalamat ulit. Kaagad na naman na umuwi si Riz sa bahay upang ibigay ang sahod sa tita niya nang pigilan siya nito. Magpapasko na iha. Kaya itago mo na yan para sa sarili mo. Tsaka may Christmas bonus naman ako sa kumpanya namin. At sapat na yon sa pang-araw-araw natin. At saka eto mga grocery lang malaking tulong na. Saad ni Celia, kaya naman itinago na lamang niya ang pera. Masaya ang naging Pasko nila. At syempre, binigyan siya ng regalo ng tita niya pati na rin si Celine. Wow, thank you sa bagong damit, Mama! Pagpapasalamat ni Celine habang si Riz naman ay nagbubukas pa lang ng regalo niya. Merry Christmas, Riz! Sabay na saad ng mang-ina sa dalaga. Cellphone? Bakit po? Tanong niya. Pinaglumaan pa naman ni Celine yung gamit mo. Kaya naman nag-ambagan kami ng pinsan mo. Alam ko mahihirapan ka niyan sa cellphone mong yan. Kaya naman binilhan ka namin ng bago. Anya, kaya naman niyakap sila ni Riz habang patuloy na nagpapasalamat. Sa kabilang banda naman ay nasa may sala si Regan, kasama ang tatlo niyang kapatid pati na rin ang mga magulang niya. Nagbubuksan nila ang mga regalo nila sa isa't isa. Totoo ba to, Kuya Raven? Panibagong mga bags from Dior and Chanel? Masayang saad ni Rain habang nagbubukas siya ng mga regalo sa kanya. Thank you, Dad, dito sa new car.
Anya habang si Regan ay busy sa pagtitipa sa laptop niya. Kuya Regan, how about you? Anong gift mo sa akin? I wasn't able to buy all presents since I'm busy. Sa bagong taon ko na lang ibibigay mga regalo ko sa inyo. Malamig na saad ng binata habang patuloy pa rin siya sa pagtitipa sa laptop niya. Oh, come on, Regan. It's Christmas, tapos nagtatrabaho ka pa rin. Magpahinga ka naman, anak. Pagsuway sa kanya ng ama niyang si Romel. Oo nga anak, holiday ngayon at hindi ka dapat nagtatrabaho. Saka minsan na nga lang tayo magkumpleto, tapos yan pang inaatupag mo. Anya ng ina ng binata na si Rika, kaya naman nang walang nagawa na si Regan kung hindi bitiwan ang laptop niya. Ano bang gusto niyong regalo? Naisip ko lang, para lang tayong ewan dito sa mga regalo na yan. Kaya naman nating bilhin ang mga bagay na gusto natin. Anya bago umirap at tinaasan ng kilay ang pamilya niya. Apo, mula sa'yo. Mabigyan mo naman kami na tagapagmana mo. Mag-asawa ka na. Pamangkin mula sa'yo, kuya. Nephew or niece from you, kuya. Wow, pare-parehas ng hilig Parang pinagplanuhan. Well, my answer is no. Hindi porket ako yung pangalawa sa panganay, ako na dapat yung sunod ng magkaasawa. Anya dahilan para mapangiwi ang mga kapatid niya. Why not, kuya? 29 years old ka na. Matanda ka na tapos virgin ka pa rin. Natatawang saad ni River dahilan para samaan siya ng tingin ni Regan. Oo nga, kuya. No girlfriend since birth ka rin. Napag-iiwanan ka na ng mga ka-age mo Yung iba may mga anak na. Tapos ikaw, kahit man lang sa cat situationship, wala. Kawawa ka naman. Pang-asar ni Raven dahilan para magtawanan silang lahat. Aray mo! Saad naman ni Rain. What if ireto na lang kita sa mga friends ko na model at artista? Magaganda naman sila and I think naman pasok sila sa standard mo. Dagdag pa ni Rain dahilan para mapairap si Regan. Hindi ba kayo marunong umintindi? Ayaw ko nga, di ba? Don't force me to do something that I don't even want to do. It's annoying. Paskong Pasko pinapainit yung ulo ko. Inis na saad niya sa mga kapatid niya na napanguso na lang dahil sa kamalditahan ng kuya nila. Tatanda ka ng binata niyan. Saad naman ni Romel sa anak pero hindi na lang siya pinansin ni Regan at bumalik na ito sa pagtatrabaho. Ngunit biglang bumukas naman ang pinto ng mansyon at iniluwa noon si Kian, ang panganay sa kanilang magkakapatid. Sorry mom and dad kung na-late kami. May tinapos lang kami ni Kay sa aming trabaho. Panghingi ng pasensya ni Kian bago sila umupo ng asawa niya sa may katabi ni Regan. So, ano na-miss namin? At parang naubos na pasensya ng kapatid ko to. Natatawang tanong ni Kian sa mga kapatid niya. Ganito kasi yan, kuya. Tinanong niya kami kung anong gusto naming regalo mula sa kanya. Sumagot naman kami ng maayos, tapos bigla na lang siya nagkaganyan. Nakangusong saad ni Rain dahilan para mapairap si Regan. Oh, bakit? Ano bang hiniling nyo? Nabigyan niya na kami ng pamangkin at sana magkaasawa na siya. Saad naman ni River dahilan para mapatawa yung mag-asawa. Ano ba kayo? Don't force Regan para sa mga bagay na yan. Let him be kung ano mang gusto niya. At kung gusto man niyang mapag-isa sa buhay. Saka mahirap kuya kapag may dalawang kumpanya na hinahandle. Thanks kuya. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin. Bahala na kayo dyan. I'm tired and I need to sleep. Pagpapaalam niya bago niya kinuha ang susi ng kotse niya upang umuwi na sa mansyon niya. Ayo kasi. Alam niyo naman na bilis na pikon yan at mainis. Pero kailan niya kaya balak mag-asawa, no? 29 years old na siya Ang daya niya. Ako nga 26 nag-asawa. Ngayon 31 na kasi 5 years old ang anak namin ni Kay. Saad ni Kia nang biglang makaisip ng kalokohan si River. May naisip ako kuya. Willing ba kayo na mag-participate? Tanong ni River at tumango naman ang mga kapatid niya. Okay, ganito. What if i-set up natin si kuya bukas? Ayain natin siya mag-inom sa bar ko. Kunwari, babawi lang tayo sa kanya dahil sa pang-aasar natin ngayon. Tapos lasingin natin siya at dalhin sa isang kwarto ron. May kaibigan akong single at baliw na baliw din dyan kay kuya. Malay niyo magustuhan siya ni kuya. Kapag nag-sex sila, di ba? Dapat lang huwag tayong papahalata. Dahil kapag nabuking tayo nun, sigurado akong mayayari tayo. Paglalahad ni River sa naisip niyang plano. That's genius bro.
Kapatid nga kita. Game ba kayo? Tanong ni Kian sa mga kapatid niya. Siyempre, Yamin. Kapag kasi hindi pa talaga nag-asawa si kuya, siguradong ako na ang susunod sa kukulitin ni mom and dad. Saad ni Raven na nagpatawa sa kanila. Totoo. At syempre, game rin ako. Ako nakaisip niyan eh. Saad naman ni River. Game rin ako. Operation Regan's Love Life. Saad ni Rain. Tsaka may naging pustahan kami ni kuya noon eh. Kapag nakapag-asawa siya or umibig siya bago siya mag-30, sagot niya yung magiging penthouse ko kapag ka-18 ko. Dagdag pa ni Rain bago nila nginitian ang isa't isa. Okay. Dahil dyan, sisimulan na natin yung Operation Regan's Love Life na yan. Saad ni Kian nang tawagin na sila ni Rika at Rommel para kumain na. Habang nakain sila ay nakauwi na si Regan. Kaagad siya pumasok sa mansyon niya at naupo sa may sofa. Regan. Pagtawag ng kaibigan niya / assistant mula sa kusina. Oh, ikaw nga. Abutit umiwi ka. Akala ko kami lang ni Sir Philip ang magkasama magno-Noche Buena eh. Maiyak-iyak na saad ni Carlo bago siya umupo sa tabi ng kaibigan niya. Let me guess kung bakit ka umuwi. Itinapik na naman ng family mo yun tungkol sa kailangan mo na mag-asawa, no? Kawawa ka naman. Pinagkakaisahan ka nila. Saad ni Carlo na para bang nangaasar, kaya naman sinamaan siya ng tingin ni Regan. Oh, ikaw naman di ka na mabiro. Tara na doon sa may dining area. Ang dami naming niluto ni Sir Philip. At syempre, umorder rin ako ng lechon gamit yung perang iniwan mo. Anya bago niya dinala sa may dining area si Regan kung saan isa-isa nang inilalabas ni Philip ang mga handa. Alam na ng binata na kapag doon siya nagpasko sa dating mansyon nila, ay tatanungin siya ng kung ano-ano. Kaya naman mas ginusto na lang niya na mag-Noche Buena kasama ang kaibigan niyang si Carlo, pati na rin ang butler niyang si Philip. Welcome back, Sir Regan. Sakto, luto lang lahat. Gutom ka na ba? Tanong ni Philip. Tumango naman si Regan bago niya inikot ang paningin niya. May mga bait ba ako na hindi umuwi sa pamilya nila ngayong Pasko? Tanong ni Regan. Opo sir, marami sila. Si John at si Feli hindi na umuwi dahil wala naman silang pamilya na uuwian. Si Bella naman may sakit ang ina niya kaya pinilit niya pa rin magtrabaho kahit Pasko. Tapos yung iba naman hindi ko alam ang dahilan. Pagpapaliwanag ni Carlo. Sa mga gwadyo naman, 3 yun natira. Kanina pa nga gustong umuwi ni Berto dahil walang makakasama yung 2 niyang anak. Pero walang bantay sa pinaka main gate. Wala siyang kapalit dahil umalis na kahapon pa si Aaron. Ganun ba? Nasan yung mga maid ngayon? Tanong ni Regan. Yung iba po nagpapahinga na. Nakiusap po sa akin si John na nagisingin na lang sila kapag tapos na po tayo. At saka pag maglilinis na. Anya, dahilan para mapataas ang kilay ng binata sa pagtataka. Bakit naman ganun? Gisingin mo sila, Carlo. Sabihin mo sa mama sila sa salo-salo natin ngayong gabi. Ang dami ng niluto nyo. Hindi naman natin ito mauubos ng tayo lang. Saad ni Regan na nagpangiti kay Philip. Hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo, young Master Regan. Nakangiting Anya sa sarili. Kahit kasi napakasungit ng binata, ay busilak ang puso nito. Philip, pwede bang samahan kay Rico si Berto na umuwi sa bahay nito? Sunduin niya kaya mo yung anak niya para dito na lang sila mag-Noche Buena. Sabihin mo bawal tumanggi at magpapalaro ko mamaya at maraming perang premyo. Pakiusap ng binata at tumango naman si Philip bago niya sinunod ang utos nito. Nang gabing iyon ay masaya silang nag-Noche Buena sa mansyon ni Regan. Matapos ang kainan ay nagpalaro pa ang binata at nagbigay rin siya ng papasko sa mga nandoon. Gabi ng December 25 noon nang mapansin ni Reese na bihis si Celine, kaya naman tinanong niya ito kung saan pupunta. Yung totoo, saan ka pupunta? Taas kilay na tanong ni Reese dahil alam niyang nagsisinungaling si Celine nung ang isagot nito ay kakain lang sa labas kasama ang mga kaibigan niya. Makikipag-meet sa bago kong boyfriend? Huwag mo kong isusumbong kay mama ha. Sabi ko kasi gagala lang kami ng friends ko Sige na please. Birthday niya kasi ngayon Pamimilit ni Celine sa pinsan niya. Hindi pwede. Sa bar ang punta mo, babae. Baka may kung anong mangyari sa'yo doon, lalo na't gabi na. Saad ni Reese, kaya naman nag-isip ng paraan si Celine. Alam ko na. Samahan mo na lang ako. Please, my smart, beautiful, and cute cousin.
Samahan mo na ako, please. Pagmamakaawa niya sa dalaga, kaya naman wala na itong nagawa. Mga naghahalikan sa gilid, sumasayaw ng sobrang intimate, at lumalaklak ng alak ang bumungad sa kanila nang makapasok sila sa loob. Happy birthday, babe! Pagbati ni Celine sa boyfriend niya. Thank you, babe. Pagpapasalamat ng boyfriend ni Celine na si Joseph bago niya hinalikan ng girlfriend. Ah, nga pala, si Reese, pinsan ko. Nagpasama ko sa kanya ngayon. Saad ni Celine, pero for some reason, ay parang kakaiba ang pakiramdam sa kanya ni Reese. Sa kabilang banda naman, doon rin sa RV bar, ay nasa private room si Regan kasama ang mga kapatid niya maliban kay Rain dahil hindi pa ito 18. Napilitan siyang sumama sa mga ito dahil babawi daw sa kanya ang mga ito. Kaya naman sumama siya kahit kinukutuban na siya ng may balak ang mga ito. Makalipas ang ilang oras na pag-iinom, ay bigla siyang nakaramdam ng pag-init ng kanyang katawan. Nangihina na parang nag-aapoy ang buong katawan niya. Oh kuya, lasing ka na ba? May imimit kasi kami mamaya dito eh. Kung gusto mo, ikuha ka muna namin ng kwarto at igising ka na lang namin. Mamaya kapag umuwi na. Saad ni River, dahilan para inis na mapaasik ang binata. At dahil hindi na matiis ni Regan ang nararamdaman niya, ay tumango na lang siya. Inalalayan siya ni River at Raven bago dinala sa room 143 at iniwan doon. Kaagad namang tinawagan ni Raven ang babaeng isa-set up nila sa kapatid. Sa kabilang banda naman ay pag-ikot-ikot na si Reese sa bar na yon kakahanap ng banyo. Gusto niya sanang magtanong sa dalawang taong nasa gilid niya pero parehas itong naghahalikan. Napabuntong hininga na lang siya at ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa nakarating siya sa may hallway na maraming pinto. Ang dami namang pinto. Paano ba kasi ako nakarating dito? Gusto ko lang namang umihi tapos naligaw pa ako. Buntong hiningang saad niya bago siya napakamot sa ulo. Napakamot ang ulo niya nang mabasa niyang may nakalagay na room. Tapos may mga numbers na kasama ito. Ah, ito siguro yung kwarto kung saan pwedeng makipag-sex. Pero kung may kwarto ko namang ganito, bakit dun pa sila sa may daan naghahalikan? Hindi ba nila afford yung mga kwarto dito? Tanong niya sa sarili habang ipinagpatuloy ang paglalakad nang hindi inaasahang napatapat siya sa pinto ng room 143. Nabigla ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng kwartong iyon at may lalaking humigit sa kanya papasok doon. Ano ba? Hindi na niya naituloy ang sasabihin at sigaw niya nang magsalita ang lalaking humigit sa kanya. Ikaw ba yung babaeng sinet up sa akin nila, River? How ironic. Kailan mo ba ako gusto? Kaya pumayag ka sa setup. Kailan mo ba ako gusto na makasex? Ang kiri mo naman. Hindi na natapos ni Regan ang sasabihin niya nang sapakin siya ni Risa. Grabe ah! Sino ka ba? Ano bang mga pinagsasabi mo? Ikaw? Gusto ko? Nananaginip ka ba? Sigaw ni Reese habang ang binata naman ay napatumba sa sahig. Saka nung gusto kong makasex? Ngayon lang nga kita nakita at hindi kita kilala, no? Next time, ayus-ayusin mo yung mga pinagsasabi mo. Dagdag pa ng dalaga nang mapansin niyang hindi bumabago ang lalaki sa pwesto nito. Sakit. Grabe ka naman makasapa ka. Nauutal na saad ni Regan habang nakahawak pa rin sa mukha niya. Ikaw kasi kung ano-ano pinagsasabi mo. Okay ka lang ba? Hala, baka nadami yung utak mo. Hala, wala akong pambayad. Ano pinagsasabi mo, babae? Just help me up. Anya, kaya naman kaagad siyang tinulungan ng dalaga na tumayo at inihiga siya nito sa kama. Pawis na pawis ka. Dahil siguro yan sa kalasingan mo. Ay, manginginom nga naman. Bulong ni Reese bago siya nagtanggal ng sapatos na suot nito. I heard you, woman. Ay, joke lang naman. Wait, pupunasan na kita bilang kapalit ng pagsapak ko sa'yo. Saad ni Reese bago siya naghanap ng bingko at palanggana. Nang makabalik siya, ay tulog na ang binata. Kaya naman tinanggal niya na lang ang botones sa suot nitong long sleeve. Pupunasan lang kita, hindi kita mamanyakin. Paulit-ulit niyang saad bago siya natigilan. Teka, ano ba tong pinagsasabi ko? Syempre hindi ko talaga siya mamanyakin. Pambayad lang to dahil mukhang napalakas ang sapak ko sa kanya. Anya sa sarili, bago niya ipinagpatuloy ang pagpupunas dito. Gwapo, makisig ang katawan, mahaba ang pilik mata, makinis ang balat at higit sa lahat.
Matangos ang ilong. Para namang ang perfect ng lalaking to. May ganun pala. Tanong niya sa sarili habang patuloy siya sa pagpupunas dito. Ayan, para maginhawang pakiramdam mo. Bye na at babalikan ko na yung pinsan ko. Huling anya bago niya pinisil ang matangos na ilong ni Regan. Pagkalabas ni Risa ay sakto namang nakasalubong niya si Joseph. Buhat-buhat nito si Celine na walang malay at mukhang ipapasok niya sa isa sa mga kwarto. Oh, andito ka pa pala. Akala ko pa naman nakalis ka na. May bahid na inis na saad ni Joseph bago niya sinenyasan ang mga kaibigan na hawakan si Celine. Teka, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo nga ako! Sigaw ni Riz pero nginisian lang siya ni Joseph. Sabi ko, istorbo ka sa plano ko. Hayaan mo na lang sa akin ngayong gabi si Celine. Total magkasintahan naman kami. At okay lang kahit gawin na namin ang third base. Aba, sira ulo ka pala eh. Sino ka ba para magdesisyon yan? Alam mo bang rape ang gagawin mo? Dahil walang kaalam-alam ang pinsan ko. Siguro nilagyan mo ng kakaibang iniinom ni Celine, no? Inis na saad ni Riz habang nakakuyom ang mga kamay niya. Ano naman kung oo? Tsaka bakit mo nakikialam ka? Hawakan nyo nga yan, Vince. Kung gusto mo, ipasok nyo siya sa room 145. Tapos gawin nyo kung anong gusto nyo. Pare-parehas talaga kayong mga lalaki. Ganyan lang ang habol nyo. At saka hindi mo pwedeng gawin yan kahit magkasintahan kayo. Bitawan nyo nga ako! Sigaw ulit ni Riz nang may biglang sumuntok na lalaking nakahawak sa kanya. Hindi ko matotolerate ang ganitong gawain sa bar ko. Hindi ganyan ang tamang pagtrato sa babae. Malamig na saad ni River bago niya sinamaan ng tingin si Joseph. Kaagad nitong ibinaba sa sahig si Celine at takmang aalis na sana siya nang biglang may humarang sa kanya. Nadamay tuloy kami mga green flag dahil sa kagagawa ng mga kumag na tulad nyo. Saad naman ni Raven habang inaayos ni Riz sa pagkakaupo ang dalaga sa sahig. Kaagad niyang ikinuyom ang kamao niya bago siya tumakbo papunta kay Joseph. Walang kung ano-anong sinuntok niya ito sa muka ng 3 beses. Dahilan para dumugo ang ilong nito bago nagtatakbo. Huwag ka na magpapakita sa akin at sa pinsan ko dahil babasagin ko ng tolo-tolo yung pagmumukha mong pangit. Sa ugali ka na nga lang babawi ang hindi mo pa nagawa. Sigbin! Sigaw ni Riz bago niya tinulungan ang pinsan na makatayo. I'll drive you home. Don't worry. Wala kaming gagawin na masama. Hindi kami katulad ng mga lalaki kanina. Dahil unlike them, pinapahalagahan namin ang mga girlfriend namin. Pati na rin ang mom and sister namin. Anya, kaya naman nakumbinsin nila ang dalaga. Inihatid sila ni River sa bahay nila at bago pumasok ay nagpasalamat si Riz sa kanila. Tulog na si na tita. Thank you Lord dahil sigurado kung ako ang mangyayari kapag nakita nilang lasing ang mabaitang to. Napahinga ng maluwag ang dalaga nang makita niyang tulog na ang mga tao doon. Kaya naman ipinasok na niya sa kwarto nila si Celine. Mahabang buhok, mapungay ang mata. Siguro nasa 5 tong height niya. At syempre cute. Nasaan na kaya siya ngayon? May pag-asa pa kaya mag-cruise ulit ang landas namin. Tanong niya sa sarili habang umiinom ng kape. Oh bro, kanina ka ba tulala dyan? May problema ka ba? Tanong ni Carlos sa kanya pero nginisian lang siya ni Regan. Napabaliw na nga siya. Ganda talaga nangyayari kapag magte-30 na, wala pang bembang. Alam ko na, hahanapan na lang kita ng babae. Hindi na niya natapos ng sasabihin nang magsalita si Regan. Pinagsasabi mo. I'm just thinking about this girl na nakilala ko doon sa bar nung gabing ng Pasko. I don't know why but I can't stop thinking about her. Maybe because sinapak niya ako. Anya bago tumawa habang si Carlo naman ay nagtataka. Gusto mo bang ipahanap ko yung babae? Sayang naman, ngayon ka lang naging interesado sa babae. Kaya hindi na dapat natin pakawalan yan. Pagbibigay suggestions ni Carlo. Sure, find her for me. Gusto ko rin na ulit siyang makita eh. Anya kaya naman nag-full mode detective na si Carlo para hanapin ang dalaga. Eya, halika dito't kakain na. Mamaya lang uuwi na si Aling Lita. Pagtawag ni Riz sa anak ng kapitbahay nila. Ate Riz, ano pong ulam? Tanong ni Eya bago ito umupo sa may bangko habang si Riz naman ay naghahanda na. Nagbigay ng pera si Aling Lita at sinabing paglutuan raw kita ng adobong manok na may itlog at patatas.
Favorite mo daw yung ulam na yan basta luto ko eh. Anya, bago niya inilapag sa may lamesa ang ulam nila. Wow, thank you po Ate Riz. Kain na po tayo. Anya, kaya naman nagsimula na silang kumain pagkatapos nilang magdasal. Habang kumakain sila, ay bigla nang dumating si Aling Lita. Nandiyan na po pala kayo. Gusto niyo na rin pong kumain? Tanong ni Riz dahil ipinaghahandaan na niya ito pero tumanggi si Aling Lita. Medyo busog pa ako anak kaya hindi na muna. Mukhang magaling kang mag-alaga ng bata ah. Himala dahil walang babysitter si Eya. Ang tumawag sa akin dahil nagwawala ito. Nakakatuwa dahil kaya mong i-handle ang anak ko. Anya na napangiti naman sa dalaga. Maraming salamat po Aling Lita. Hindi naman po nagwawala si Eya sa akin at masunurin din po siya. Kaya po ako hindi nagwawala, Mama. Kasi di naman po ako kinukulot at pinapalo ni Ate Riz. Kagaya po ng dating nag-aalaga sa akin. Saad naman ni Eya na nagpangiti kay Aling Lita. Dahil doon, ay bigla niyang naisip ang pag-uusap ng boss niya at ng kapatid nito kanina sa mansyon. Napaisip muna sandali si Aling Lita bago niya tinanong si Riz. Iha, kailangan na ba ng trabaho ngayon? Kasi yung kapatid ng amo ko, naghahanap ng babysitter para sa anak niya. Dahil ilang buwan silang nasa business trip ng asawa niya. Nakita ko maayos at kaya mong i-handle ang mga bata. Kaya naisip kong ikaw ang perfect para sa trabahong iyon. Saad niya na nagpagulat sa dalaga. Babysitter? Kaya ko ba? Tanong niya sa sarili niya. Malaki ang sasahurin mo sa kanila, Iha. Ang sabi ni Sir Kian, 50 to 60,000 daw a month dahil may kakulitang taglay isig Sir Kurt. Anya, kaya naman biglang nagdalawang isip ang dalaga. 50 to 60,000? Malaki na yun kumpara sa mga sinasahod ko sa mga part-time job ko. Saka makakatulong pa ako lalo kina tita at saka kay lola. Ang ganitong opportunity ay hindi na dapat pinapalampas. Anya sa sarili, bago siya nagtanong ng iba pang mga detalye kay Aling Lita. Bale doon ka rin mananatili habang inaalagaan mo si Sir Kurt. Palagi kasing wala doon ang Tito Regan niya sapagkat ito ay may trabaho. Kaya naman pwede ninyong gawin ang gusto ninyo. Huwag kang mag-alala dahil makakasama mo rin ako doon. Pamimilit sa kanya ni Aling Lita kaya naman napaisip siya. Final na to. Kailangan kong tanggapin yung trabaho dahil sayang yung opportunity. Magpapaalam na lang ako kay tita mamaya. Sige po, tatanggapin ko po yung trabaho. Pero kailan po ba ako magsisimula? Tanong niya. Siguro sa isang araw. Sa isang araw kasi ang alis ni na Sir Kian at Ma'am Kay teka, i-message ko na si Sir Kian para sabihin may nahanap na akong babysitter ni Sir Kurt. Anya, bago nila ay pinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan ay nagpaalam naman si Riz sa tita at lola niya. Hindi mo kailangan gawin ito, Iha, para lang matulungan mo kami. Pero wala naman kaming magagawa kung yan ang gusto mo. Saad ni Celia, habang si Celine naman ay nalulungkot rin. Alam mo babae, hindi ka nalulungkot dahil aalis ako. Nalulungkot ka dahil wala nang mag-aasikaso sa'yo kapag nalalasing ka. Bulong ni Riz sa pinsan niya. Hindi no, mamimiss kaya kita. Ilang buwan ka ba talaga doon? Walang uwian man lang ng kahit isang araw? Tanong ni Celine. Oo kasi nga araw-araw kong dapat bantayan yung pamangkin ng boss ni Aling Lita. Tsaka ano ka ba? Hindi naman ako mag-a-abroad no? Dito lang din yun sa Pilipinas at pwede tayo magkita. Masyado ka namang OA dyan. Natatawang saad ni Riz bago niya pinitik ang noo ng pinsan. Huwag po kayong mag-alala dahil magiging okay lang po ako roon. Saka sabi naman po ni Aling Lita, mababait ang tao doon. Pag-ibigay assurance niya sa pamilya niya, kaya naman napapayag na niya ang mga ito ng tuluyan. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang oras ng pagpunta niya sa pinagtatrabahuhan niya. Ang laki ng gate. Sobrang yaman siguro ng may-ari ng mansyon na to. Anya sa sarili bago sila lumabas ni Aling Lita sa may taxi. Hindi pa sila nakakalapit sa may malaking pintuan ay may narinig na silang sigaw ng bata at sigaw ng lalaki doon sa loob. No, no, no! I want to eat ice cream! Sigaw ng bata. Ang kulit mong bata ka. Sabi nga hindi pwede. May ubo ka nga tapos gusto mo na nang kumain ng ganyan. Kasi kahit anong gawin mo, hindi kita papayagan. Sigaw naman pabalik ng isang lalaki. No! I want to eat ice cream!
My mommy lets me eat that, so who are you to stop me? Sigaw ulit ng bata kanina. Well, that's too bad. Because I'm not her mommy. Stop throwing tantrums or I will lock you in your bedroom. Dahil sa sinabing iyon ni Regan, ay nagwala si Kurt at umiyak ito ng umiyak. Kaya naman kaagad niyang nilapitan si Kurt para patahanin. Kaagad namang napatalikod at huminga ng malalim si Regan nang dumating yung babae. Hindi niya nakita ang mukha nito sapagkat kaagad itong dumiretso sa pamangkin niya. Finally, dumating ka rin. You're his babysitter, right? Go put him in leash. He's making me lose my temper. Dahil doon ay dahang-dahang humarap sa kanya si Reese bago ito nagsalita. Mawalang galang na po sir ha. Pero hindi po aso yung pamangkin ninyo para itali kahit na nagwawala ito. Grabe mo pong tratuhin yung pamangkin mo. Paano na lang kaya kapag ikaw na yung nagkaanak? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang magkatinginan silang dalawa. Yung lalaking nasa bar, siya yung tito ng batang to. Akala ko pa naman hindi ko na ulit siyang makikita. Hindi makapaniwalang saad ni Reese. Nabigla rin si Regan dahil ang babaeng hindi mahanap-hanap ni Carlo ay kusang pumunta sa mansyon dahil sa trabaho. You want ice cream? Tanong niya kay Kurt. Wait, don't tell me kukonsintihin mo pa ang gustong gawin ng batang yan. I told you may ubo nga siya, kaya hindi pwede. Yes po. Pagsagot ni Kurt sa kanya. Pero may ubo ka raw. Is it okay kung sa ibang araw na lang? Kapag magaling ka na, as of now, kung gusto mong ipag-bake na lang kita ng cookies, ayos ba yon? Tanong niya at tumangutango naman si Kurt. Very good. Masunurin naman palang batang to eh. You're Kurt, right? I'm Reese, your babysitter. Pagpapakilala ni Reese sa bata, bago siya kumuha ng tissue at pinunasan niya ang ilong nito. Can I call you Ate Reese po? Tanong ni Kurt na napangiti naman sa dalaga. Sure. Sure if that's what you want. Now, before I bake cookies, you need to take a bath first, okay? Tumangon naman bilang pagresponde si Kurt. Bago niya dinala si Reese sa kwarto niya. Natameme na lang si Regan at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Kinagabihan ay nakaramdam ng uhaw si Reese, kaya naman bumaba siya. Pagkababa niya sa hagdan ay nakasalubong niya si Regan, nakasalukuyang papunta rin sa may kusina. Hindi na lang siya pinansin ng dalaga para makaiwas kahihiyan pero biglang nagsalita ang binata. I'm pretty sure you're not drunk that night. Para makalimutan mo yung ginawa mo sa akin, di ba? Tanong ni Regan sa dalaga, dahilan para manigas ito sa kanatatayuan niya. Kasalanan mo kaya kung bakit kita nasapak? Bigla-bigla ka na lang nanghihigit, dumadaan lang naman ako. Tsaka bilang pambawi, pinunasan kita noon dahil pawis na pawis ka na at amoy alak ka pa. Baka naman minanyak mo ako. Kung pinunasan mo ako, di malamang nakita mo ang napakamaskulado kong katawan. Baka naman hinawakan mo ang abs at biceps ko. Nakangising Anya dahilan para samaan siya ng tingin ng dalaga. First of all, hindi kita minanyak, no? Hindi ako ganyang klase ng tao at saka hindi naman kita type. Pangalawa, nalinisan na nga kita, pinagbibintangan mo pa ako. Nagsinungaling ang dalaga nang sabihin niyang hindi niya type si Regan. No boyfriend since birth si Reese, pero ang tipo niyang lalaki ay yung mga katulad ni Regan pero mabait ang ugali. Nakakainis talagang lalaking to. Sobrang yabang niya. Kaunti na lang talaga masasapak ko ulit to. Inis na niya sa sarili. Tinawanan na lang siya ni Regan bago nito pinisil ang pisngi niya. So festy. Okay, suko muna ako sa ngayon at baka sapakin mo ulit ako. Nakangising saad niya bago siya kumuha ng tubig at 2 baso. Buti alam mo. Taas kilay na saad sa kanya ni Reese bago niya ito inabutan ng tubig. I'm tired from all the work I'm doing. Kaya ikaw nang bahala sa lahat bukas. Anya bago siya umalis doon, kaya naman naiwan si Reese sa kusina. Habang lumilipas ang araw, ay pagsusungit ni Regan ang palaging ikinauubos ng pasensya ni Reese. Pati ba naman kasi sa bata, ay pumapatol ito at nakikipag-away. Palagi silang pinapagalitan ng dalaga kapag nag-aaway. Dumating ang araw na napilitan si Regan na dalhin sa mall si Kurt dahil gusto nitong maglaro doon sa may palaruan. Why do I even have to come here? At talagang pinaarkilan niyo pa itong buong playhouse. Inis na saad ni Regan
habang si Reese at Kurt ay nagtatatalon sa pool na punong-puno ng maliliit na bola. Ano ka ba? Huwag ka namang killjoy at sumama ka sa amin dito oh. Promise, masaya to. Pag-aaya sa kanya ni Reese pero hindi ito nagpatinag at naupo lang siya doon sa may tabi. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng inggit kaya sumunod siya kay Reese at Kurt na kasalukuyang nagpapadulas. Lingid sa kaalaman nila na may kumukuha na pala ng litrato sa kanila upang i-post sa social media. Habang masaya naglalaro silang tatlo ay hindi inaasahang nadulas si Reese. Mahuhulog na sana siya nang masambot siya ng binata. Nagkatitigan sila ng matagal dahil sa hindi inaasahang nangyari. Nakatingin naman sa kanila si Kurt at nang tumikim ito ay nabalik sila sa wisyo. Teka, ano ba tong iniisip ko? Oo, gwapo siya pero ano naman? Ay, Reese, ayusin mo nga yung mga iniisip mo. Paalala niya sa sarili bago huminga ng malalim. Tara, doon tayo sa may slide. Pag-aaya niya doon sa magtito at sumunod naman ang mga ito. Nagpatuloy sila sa paglalaro at napangiti naman ng dalaga dahil kung dati ay palagi ang nag-aaway ang magtito, noong mga oras na iyon ay magkasundo sila. Sabay pa silang tumatalon sa trampoline at nagpapadulas sa slide. Kinuhanan sila ng maraming litrato ng dalaga. For the first time, mukha silang masaya at hindi nag-aaway. Kung pwede lang sana ganito na lang sana sila palagi. Nakangiting anya sa sarili na parabang anak at asawa niya ang kinukuhanan niya ng litrato. Kinagabihan, pagka-uwi sa bahay, ay nanood pa sila ng movie. Ngunit hindi pa nangangalahati ang pinapanood nilang movie, ay nakatulog na sa sofa bed si Regan at Kurt. Kinumutan sila ni Reese bago ito nakaramdam ng antok. Nahiga siya sa tabi ni Kurt kung saan napapagitnaan nito nila ni Regan. Kinaumagahan ay naalimpungatan si Regan nang makarinig siya ng bulong sa paligid niya. Agad niyang inulat ang mata niya at nabigla nang makita niyang nakatayo sa may harapan niya si River at Raven. Happy family yarn. Parang ang sarap ng tulog mo, kuya. Malapit na mag-lunch, tulog ka pa rin. Nakangising saad ni Raven bago niya itinuro ang babaeng nakadapa. Nakita namin mga pictures niya online. Parang natanggal ang angas mo dyan sa babysitter ni Kurt. Napilit ba naman niyang maglaro sa playhouse na gano'n ng cold-hearted? Maikli ang pasyensya at masungit na si Regan Ace Delvanzo. Natatawa ko doon sa caption, kuya. Regan Delvanzo, namata ang kasama ang asawa at tagapagmana niya. May isa pa yun, minus nakakatawa. Yung pamilya ni Regan Delvanzo, inilabas na niya sa publiko. Posible kayang yun na yung susunod na tagapagmana ng Delvey Company. Hindi ko kinaya yan at nagpahalakak ako kanina habang binabasa ko yan. Natatawang saad ni River nang magising si Reese dahil sa ingay. Ah, ikaw? Sabay-sabay na napasigaw si Reese, River at Raven nang makilala nila ang isa't isa. Ikaw ang babysitter ng pamangkin namin. What a small world. Kamusta na kayo ng babaeng kasama mo? Tanong ni River sa kanya. Okay naman. Okay naman kami. At nakipaghiwalay na siya sa sigbin na yun. Maraming salamat nga pala ulit ha. Dahil kung hindi kayo dumaan doon, baka kung ano na nangyari sa amin ni Celine. Muling pagpapasalamat ng dalaga sa kanila. Pero teka, bakit kayo nandito? Kilala mo sila, Sir Regan? Tanong niya sa binata. Yeah, they are my younger brothers. Ikaw, bakit mo sila kilala? Ganito kasi yan, kuya. Nandoon na rin siya nung malasing ka ng sobra-sobra sa bar. Balak na silang gawa ng masama ng boyfriend ng pinsan niya at ng mga kaibigan nito. Mabuti na lang at papunta kami sa kwarto mo kaya natulungan namin siya. Sinuntok nga ni River yung dalawa eh. Buti hindi siya nareklamo na nanakit ng customer. Natatawang pagkukwento ni Raven. That is when I also met her. I'm assuming na bago niyo siya maka-interact, ay galing siya sa kwarto ko kung saan niyo ako iniwan. Saad naman ni Regan, dahilan para mapatingin sa kanya ang dalaga. What? Totoo naman, di ba? Taas kilay na tanong ni Regan sa dalaga. Oo, pero napatigil si Reese sa pagsasalita nang mapasigaw si River. Wait, galing siya sa kwarto mo, kuya. Don't tell me may nangyari sa inyong dalawa nung gabing yun. Dahil sa sinabi ni River, ay namula ang mukha ng dalaga dahil sa kahihiyan. Wala no? Kaya lang naman ako napunta doon, bigla niya akong hinigit. Tinanong niya pa ako kung ako daw ba yung babaeng sinet up sa kanya ng mga kakapatid niya.
Alam niyo bang sinabihan niya pa ako ng kirinon? Pag-rant ni Reese sa kanila, dahilan para maptawa naman si River at Raven. I'm sorry, okay? I didn't know. Lasing lang ako nun. Tsaka ang sakit kaya ng sapak mo sa akin. Hindi ba dapat ako yung mas nagalit dahil physical mo akong sinakatan? Ano ba? Can you stop laughing? Nakakainis na eh. Saway niya sa mga kapatid niya. Oh my God, I can't believe it. Mukhang nabisa mo ang plano namin sa'yo ah. Alam mo ba na galit si Laila dahil hindi natuloy yung balak namin? Ganun ba siya ka-addict sa'yo? Saad naman ni River habang si Reese ay nagtataka. In case na nagtataka ka, nilasing nila ako at may nilagay ata sila sa inumin ko. Gusto nila akong i-set up sa babae dahil gustong-gusto na nilang magkaroon ako ng asawa at anak. Ako ironic, di ba? How could they do that? Ayoko pa nga. Pagkukwento ni Regan, dahilan para singkitan ng dalaga ang dalawang kapatid ni Regan. Oo nga naman, why would you force your kuya na may makasex na iba? Lalo na't hindi naman niya gusto. Kayo ha, alam niyo bang mali yun? Dapat yung irespeto ang desisyon ng kuya ninyo. Hindi dapat kayo ganyan. Mag-sorry kayo. Saad ni Reese, kaya naman napasabi ng sorry nang wala sa oras ang magkapatid. Baka naman bading si kuya kaya ayaw mong mag-asawa? Alam mo kuya, mas okay kung aaminin mo ng mas maaga. Pagsingit ng isang babae na nakakarating lang. Oo nga no, hindi kaya bakla talaga siya? Bulong ni Reese pero narinig iyon ng binata. Shut up, Rain. I am not gay. Ayoko pa lang talagang mag-asawa. At saka teka lang, bakit ba kayo nandito sa mansyon ko? Mga istorbo kayo ng payapang tulog namin. Pagreklamo ng binata. Well, we just want to visit our pamangkin at makakawawa na sa'yo yung bata kapag inaaway mo. Mukhang okay naman dahil nandito si Reese. Bukod doon, parang hindi lang sila kartang madidisiplina niya. Mukhang pati ikaw rin. Pang-asar ni Raven. Shut up. Magsilayas na nga kayo. Pagpapaalis niya sa mga kapatid niya, pero ang ending ay nanatili sila doon hanggang kinabukasan. Sinabi kasi ng dalaga na ipagluluto sila nito bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanila. Araw-araw may pasok sa trabaho si Regan, kaya naman bukod kay Kurt ay nakagawian na rin ni Reese na ipaghanda ito kapag papasok na ito sa trabaho. Nagsimula nang pumasok sa kinder si Kurt, kaya naman palagi na rin itong maagang gumigising. Nagising na ni Reese si Kurt at kasulukuyan na itong kumakain. Kaya naman napagpasyahan niyang pumunta sa kwarto ni Regan upang gisingin ito at pakainin dahil baka maliit pa ito sa trabaho. At mangigisingin na sana niya ito nang maramdaman niyang mainit ito. Hinawakan niya ang noo at leeg ng binata at doon niya nakumpirma na ito ay may lagnat. Sobrang init mo, Sir Regan. Teka, pupunasan kita. Mamaya ha, aasikusuhin ko lang si Kurt. Saad nito bago siya lumabas ng kwarto. Inasikaso ni Reese si Kurt at ipinahatid na niya ito sa driver ni Regan. Nang makaalis si Kurt, ay kaagad na inasikaso ni Reese ang binata. Itong shirt ang suotin mo para maging maginhawa ang pakiramdam mo. Nga pala, kukunin ko yung pagkain mo at iinit ko. Kainin mo yon at pagkatapos ay iinom ka ng gamot. Anya, habang si Regan naman ay naiwan na nakahiga lang. Pinakain niya ang binata. At pagkatapos ay pinainom ng gamot. The food is delicious. Pagkumplemento niya sa pagkain, dahilan para mapangiti ang dalaga. Mabuti po kung ganon. Pwede ka nang matulog. Iiwanan na kita dyan at maglilinis pa ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang hilahin siya ng binata. Dahilan para mapahiga siya sa tabi nito. Nabigla siya nang yakapin siya ni Regan. Don't move. Please stay here at yakapin mo ko. Mahinang saad nito bago niya ibinaon ang mukha niya sa leeg ng dalaga. Ano nangyayari? Bakit niya ako niyayakap? Kalma, Self. Kailangan kong kumalma at baka sumabog ako sa kilig. Anya sa sarili. Nang maramdaman niyang mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Hindi na nakapagsalita si Reese sa sobrang gulat, kaya ang ending ay nanatili sila sa ganoong posisyon. Dahil siguro sa kakulangan ng tulog ng dalaga, ay nakatulog rin siya. Magkayakap silang dalawa nang makatulog. Makalipas ang ilang oras ay hindi inaasahang nagising si Reese nang maramdaman niyang may gumagalaw sa may kama. Nang imulat niya ang mga mata, ay may sumulubong sa kanya.
Ito ang nakapamewang na si Kurt habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nagising rin naman si Regan nang gumalaw ang dalaga. Kaya pala hindi ako sinundo ni Ate Riz dahil nandito siya. Kayakap ka po. Mga agaw ka, Tito Regan. Sigaw ni Kurt bago yumakap kay Riz. Nakatulog lang kami, Kurt. Sorry kung hindi kita nasundo. Pasensya na ha. Medyo inaantok pa kasi ako eh. Anya bago siya bumangon. Alam ko na. Ililibre na lang kita ng ice cream bilang pambawi. Okay ba yon? Nang makita ni Riz na ngumiti si Kurt, ay alam niyang hindi na ito nagtatampo. Nakanguso naman sa gilid si Regan dahil naistorbo ni Kurt ang mahimbing na tulog nila ni Riz. Doon na muling nagsimula ang rivalry nilang magtito. May nararamdaman na si Regan para sa dalaga pero in denial siya. Kaya naman hindi niya ito maamin. Hanggang sa dumating na mula sa business trip ang mga magulang ni Kurt. I miss you so much, baby ko. How's your stay in here? How's your school? Bungad na tanong ni Kay nang makita ang anak niya. I do hope na hindi ka inaway ng tito mo nang wala kami dito. Taas kilay na saad ni Kian bago niya tiningnan ang kapatid. Well, we always fought po. He always wants to get Ate Riz attention. Lagi nga po kami nag-aaway dahil palaging nang inaagaw sa akin si Ate Riz eh. Nakasimangot na saad ni Kurt na napangisi naman kay Kian. I wonder why. Painisanting saad niya bago niya iniabot ang envelope sa dalaga. That's your payment for the whole 4 months. I'm sorry kung mas lalong natagalan. Dahil man na-expected na business trip kami ulit na nadagdag. And baka soon madagdagan pa. Kaya okay lang ba na ipagpatuloy mo ang pagiging babysitter sa anak namin? Tanong ni Kian na nagpangiti naman sa dalaga. Oo naman po, sir. At saka everyday na kasama ko naman po si Kurt ay fun and exciting. You heard that, Tito. Ate Riz only says Kurt, so hindi ko na po kasama. Ikaw bata ka ha. Tumatapang ka porket nandito ang dad mo. Nagtitimping saad ni Regan. Napatigil naman siya nang samaan siya ng tingin ni Riz. Hayaan mo na yun sila. Pagalitan mo na lang parehas kapag nag-misbehave. Natatawang saad ni Kian, dahilan para mapakunot ang noon ni Regan. Oh, teka. Bakit pati ako? Hindi na ako bata no. Siya lang dapat oh. Nakangusong saad ng binata na nagpatawa naman sa kanila. Oh wait guys, since wala kaming business trip ni Kian for 3 weeks napagpasyahan kong mag-staycation tayo sa resort ng kakilala ko. Bilang pagpapasalamat na rin kay Riz at para may time siya para mag-enjoy. Ano, game ba kayo? Tanong ni Kay. Dahil doon ay nag-staycation nga sila sa Villa V Resort. Si Kay, Kian, Kurt, Regan at Riz ang kasama nila sa vacation na yon. Isinama rin ni Kay ang bunso niyang kapatid na si Curvy. Hindi nakasama sina River at Raven sa kadahilan ng may mga trabaho ito. I-enjoy mo ang bawat araw ng pananatili natin dito. And huwag mo munang alalahanin si Kurt. Kami na muna ng dad niya ang mag-aalaga sa kanya habang nandito kami. Nakangiting saad ni Kay kaya naman tumango ang dalaga. Habang nagagawa ng mango graham si Riz ay naramdaman niyang may nasa likuran niya. Nabigla siya nang makita niyang si Curvy pala iyon. Oh, ikaw pala. May kailangan ka ba? Tanong ni Riz. Wala naman. Medyo gutom lang. May natira ba bang pagkain kanina? Tanong ni Curvy bago ito napahawak sa tiyan niya. Wala na eh. At saka baka mamaya pa ulit magluto. Instant noodles lang yun nandito. Kumakain ka ba nun? Tanong ni Riz at tumango naman ito. Dahil doon, ay nagkaroon sila ng oras para makapagkwentuhan. Eventually, naging close sila dahil sa kakulitan ni Curvy. Napag-alaman ni Riz na hindi pala sila talo ni Curvy dahil bading ito. Ang hindi nila alam ay may nagsaselos na pala tuwing nagkakasama silang dalawa. Why am I feeling this way? Ano naman kung palagi silang magkasama ng Curvy na yun? I hate this feeling. Inis na saad niya bago siya uminom ng alak. Nag-inom siya na nag-inom habang si Riz naman ay inaantay siyang lumabas. Bakit kaya hindi lumalabas si Regan? Hindi pa siya kumakain ng dinner eh. May nangyari ba sa kanya? O baka naman nilalagnat na naman siya? Nag-aalalang saad niya sa sarili habang nakaupo siya sa may upuan. Inabot siya ng alauna sa may labas. Hindi na talaga lumabas ang binata kaya naman napagpasyahan na ng dalaga na matulog na lang. Siya na lang rin kasi ang natitira doon
dahil kanina pang natulog ang mga pamilya pati na rin si Kirby. Habang naglalakad siya sa may hallway, kung saan nandoon ang mga kwarto niya, ay muling bumukas ang pinto ng kwarto ni Regan. Nang makita siya nito, ay kaagad siyang kinorner ng binata, dahilan para mapasandal siya sa may pader. Regan? Nauutal na saad niya nang mapagtanto niyang pinagpawisan at amoy alak si Regan. Anong ginagawa mo? At saka bakit lasing ka? Huwag mong sabihin na nag-inom ka na kagad at hindi mo lang kumain ng hapunan. Inis na may halong pag-aalalang saad ni Riz bago niya hinigit papasok ang binata sa kwarto nito. Huwag ka nang lumapit sa kanya, Lisa. Ha? Anong sinasabi mo, Regan? Ano bang nangyayari sa'yo at nag-inom ka? Muling tanong sa kanya ni Riz. Maluha-luha itong humarap sa kanya bago nagsalita. Gusto kita, Lisa. At nagkiselos ako kay Kirby. You're supposed to spend this vacation with me. Dalasin ako yun ang bahala doon sa pasaway na batang yun. Pero mas palagi pa kayong magkasama ni Kirby. I feel like you like him. More than me. Nakakaselos. Lumuluhang pag-amin niya na nagpabigla sa dalaga. Napangiti na lang ito bago siya pinahiga ni Riz sa kama. Hinalikan siya ng dalaga sa noo bago sinabing, "Lasing ka ngayon. Bukas natin pag-uusapan to, okay?" Tanong ni Riz at tumango naman si Regan bago humiga sa tabi niya si Riz. Kaagad naman siyang iyakap ni Regan at natulog na ito. Natulog na rin si Riz dahil inaantok na rin siya. Kinaumagahan ay naging awkward dahil hindi nakapagsalita si Regan habang namumula. "Akala ko ba pag-uusapan natin ang tungkol sa sinabi mo kagabi?" Tanong ni Riz pero hindi ito sumagot, dahilan para mawala ang ngiti sa labi ng dalaga. "Siguro nga lasing ka lang kaya nasabi mo yun." Malamig na saad ni Riz bago siya tumayo at nakamang-aalis na siya nang pigilan siya ni Regan. Lahat ng sinabi ko kagabi. Totoo yun. Gusto talaga kita, Riz. Walang kasinungalingan sa sinabi ko yun. Sorry. Dahil itong unang beses na aaminin ko yung nararamdaman ko. Medyo nahihiya o natotorpe ako. Paghingi niya ng paumanhin bago niya mahigpit pero hindi nasasaktan ng dalaga na hinawakan ang kamay nito. Kung i-reject mo ako, okay lang sa akin. Kung si Kirby talaga ang gusto mo, willing akong tanggapin. Lahat, kahit sobrang sakit. Anya na nagpatawa sa dalaga. Puro ka naman kadramahan. Tsaka ang advance mo naman mag-isip. Reject ka agad hindi ko pa nga naaamin sa iyong nararamdaman ko. Gusto rin kita, Regan. Akala ko, imposible na marireciprocate mong nararamdaman ko kaya sinabi ko sa iyo kagabi na ngayong umaga na lang mag-usap para hulas ka na. Nakangiting Anya dahilan para lumiwanag ang mukha ni Regan at niyakap nila ang isa't isa. I love you so much, Risa. Umiiyak na Anya habang inahaplos naman ni Riz ang ulo niya. I love you too. At saka hindi mo kailangang pagselosan si Kirby. Wala siyang gusto sa akin. Dahil hindi kami talo. Magkaparehas kami, nagwapo ang gusto. Kaya naman hindi niya ako maaagaw sa'yo. Baka ikaw pa nga ang gawin niya sa akin Magkaibigan lang kaming dalawa. Dahil kahit siya, ay alam na ikaw ang gusto ko. Pagbibigay assurance ni Rinz sa binata. Dahil sa nangyaring aminan, ay naging sweet sila sa buong bakasyon. Hanggang sa makabalik sila sa may mansyon. Sakto namang pagbalik nila, ay nakabalik na rin pala doon si Carlo at Philip. Ilang buwan na rin kasi silang nanatili sa probinsya kung saan nagpapagawa ng isa pang mansyon ang binata. Oh, sinong babaeng yan? Tanong ni Carlos sa kanya. Siya yung babaeng pinapahanap ko sa'yo na hindi mo mahanap-hanap. Natatawang saad ni Regan. Pinapahanap? At bakit mo ako pinapahanap noon? Tanong ni Riz kay Regan na hindi makasagot. Nakailang pilit pa sa kanya ang dalaga bago ito napabuntong hininga at umamin. Hindi kita makalimutan. Simula nung gabing sinapak mo ko. I find you interesting and I want to see you again. But unexpectedly, ikaw na unang mag-approach sa akin dahil sa pagiging babysitter mo kay Kurt. Kaya nga natuwa ako nung nakita ulit kita. Namumulang pag-amin ni Regan sa dalaga. So, noon pa lang? Oo, in denial lang yan. Kaya sigurado ako nito lang siya umamin, tama ba? Tanong ni Carlo at tumango naman si Riz. Hindi mo lang talaga naisip na sabihin sa akin Kung hindi ka pa nadulas, hindi mo sasabihin sa akin
Taas kilay na tanong ni Riz dahilan para mapaupo si Regan sa may sofa habang sinasamaan niya ng tingin si Carlo. Ngunit bago pa masermonan ni Riz ng panibago si Regan, ay may biglang pumasok sa mansyon. Pasensya na po kung nakipasok ko kaagad. Kas, na-miss kita. Sigaw ni Celine bago niya niyakap ang pinsan niya. Ah, ikaw si Sir Regan? Pasensya na kung bumisita ako ng walang paalam Pero nagpaalam ako kay Riz sa message na hindi niya lang nabasa. Saad ni Celine. Don't worry. Na-expect ko na rin na darating ka. Actually, nabasa ko sa pop-up message ang chat mo. Kaya alam kong pupunta ka rito. Saad ni Regan nang hindi inaasahang mapatingin si Celine sa lalaking kalapit ni Regan. Para siyang naubusan ng dugo sa buong katawan niya dahil sa pumumutla nang makita niya si Carlo. Crazy girl. Is that you? You know I've been looking for you since that night. Hindi na natapos ni Carlo ang sasabihin niya nang takpan ni Celine ang bibig nito. Kilala niyong isa't isa? Taas kilay naman na tanong ni Riz. Oo, kilalang kilala. Pinsan mo palang crazy girl na to. Alam mo ba nag-make out kami sa hotel noon tapos sinukwahan niya ako. Hindi natuloy ang sex namin noon tapos kinaumagahan tinakasan pa ako. I've been looking for you for a whole month na. Anya dahilan para sapakin siya ni Celine. Ikaw talaga, hindi matahimik ang bibig mo, no? Ngayon, 2 na kaming pinahamak mo. Buntong hiningang saad ni Regan, habang si Celine naman ay kaunti na lang bubugbugin na si Carlo. Ang ending ay napagalitan ni Riz si Regan at Celine at nadamay pa doon si Carlo. Grabe pala yung girlfriend mo, bro. May pagka-stricta. Feeling ko hindi na ako madudula sa kanya, lalo na kapag alam kong kahihinatnan ko. Saad ni Carlo habang si Celine ay matalim na nakatingin sa kanya. Mukhang may round 2 pa, bro. Kabahan ka na. Magpinsan niyang silang dalawa. Natatawang saad ni Regan habang si Carlo naman ay hindi na alam ang gagawin. Kagaya ng hinala niya ay nilapitan siya ni Celine at hinigit siya nito papunta sa may garden. Nagpatuloy ang pagiging babysitter ni Riz kay Kurt. Masayang naninirahan si Riz kasama si Regan habang bumibisita naman siya paminsan-minsan sa bahay nila. Ipinakilala na ni Riz si Regan sa tita at lola niya at nagustuhan naman nila ito. Tito Regan, why you are always butting in our happy time? Gusto mo namang agawin si Ate Riz, no? Di ako makakapayag. Inis na saad ni Kurt nang pumasok si Regan sa kwarto nito. Bakit ko siya agawin kung sa akin naman na siya? Sorry kid because she's mine. I'm her boyfriend and she's my girlfriend. So technically, ikaw ang umaagaw ng atensyon niya sa akin. Huwag kang magreklamo dahil ikaw lang naman ang nakikihati. Pagtaray ng binata, dahilan para mag-away silang dalawa. Fine, you can stay here and watch. Saad ni Kurt bago siya humiga sa tabi ng dalaga. Kahit kailan talaga kayong dalawa, aba? Ikaw naman, ang tanda-tanda mo na nakikipag-away ka pa sa bata. Panenera mo niya kay Regan, kaya naman napanguso na lang ito bago humiga sa kabilang tabi ng dalaga. Nanood sila ng movie at ang makatulog na si Kurt ay yumakap na si Regan sa dalaga. Nakakainis yung bata na yun. Palagi niya na lang ako inaaway na parang bang ako yung nakikihati sa'yo. Nakangusong Anya habang nakayakap siya kay Riz. Alam mo namang bata si Kurt pinapatulan mo pa. At saka responsibilidad ko rin si Kurt dahil inaalagaan ko siya. Kaya ako may trabaho ay dahil sa kanya. Anya dahilan para mapanguso ang binata. Kung gusto mo, babayaran na lang kita. Triple ng sweldo mo kay Kuya Kian tapos akong alagaan mo. Para wala lang akong kahati sa'yo. Anya na nagpatawa sa dalaga. Ano ka bata? Sa kahabaan mo naman yung pasensya mo sa pamangkin mo. Kadugo mo yan. Anak yan ng kuya mo. Alam mo naman na sa'yo talaga ako kaya bakit ka pa nakikipagtalo sa bata? Buntong hiningang saad ni Riza. Kasi naman iniinis niya ako eh. Sagot ni Regan. At asar-talo ka naman. Ay naku ka talaga. Kapag palagi lang naaasar, ay mas lalo kang aasarin niyang ni Kurt. Try to be mature, okay? Anya at tumango naman si Regan. Hinalikan naman siya ni Riz sa labi bago nito pinatay ang TV para makatulog na sila. Halos ilang taon naging magkarelasyon si Riz at Regan bago napagpasyahan ng binata na mag-propose na sa kanya. Nagpatulong siya sa mga kapatid niya habang si Kurt naman ang kasama niya nung kukuhanin na niya yung pinagawan niyang singsing. Ang ganda no?
Sigurado akong babagay ito sa kanya. Saad ni Regan habang nagmamaneho siya. Yeah, I think Ate Riz will like it. You're really gonna propose to her, right? Tanong ni Kurt at tumango naman ang binata. Noong naging kami pa lang, alam ko na sa sarili ko na siya ang gusto kong pakasalan. I just need to wait for the right time, and the right time is now. Anya bago siyang ngumiti. Huwag mo pong sasaktan si Ate Riz, ha? I know how much she loves you. Alam mo po ba, tuwing nag-aaway tayo, pinapaliwanag niya sa akin na mali ang asarin ka. Dahil daw po pikunin ka. I can't believe na soon enough magiging member na siya ng family natin. Saad ni Kurt na nagpatawa sa binata. Kaya pala, kasabot ka namin Pag uwi ni Riz mamaya, sasabihin mo sa kanya na may kasama akong babae doon sa garden. Na ngayon mo lang nakita. Tapos pagpunta niya doon, saka ako magpapropose sa kanya. Sabi ni Regan habang patuloy siya sa pagmamaneho. Yeah, I guess pambawi na rin po sa pang-aasar ko po sa inyo noon. Anya bago sila dumiretso sa mansyon upang ihanda ang proposal ng binata. Hapon na nang makauwi si Riz galing sa ospital. Kanina talaga ay nasa bahay siya ng tita niya. Ang kaso lang ay nakaramdam siya ng pagkahilo, kaya naman dinala siya ni Celine sa ospital at doon nila nalaman na nagdadalang tao na pala si Riz. Balak niyang sorpresahin ang binata pagkarating niya sa mansyon. Ngunit nabigla siya nang salubungin siya ni Kurt at mukhang may bumabagabag dito. Ate Riz, si Tito Regan, may kasamang ibang babae dun sa garden. Hindi ko siya kilala kaya nabigla ako kung bakit siya dinala dito ni Tito. Anya, kaya naman nagmamadaling pumunta si Riz sa may garden para mahuli si Regan kung totoo ngang ito ay nagloloko. Ngunit imbes na panloloko, ay bumungad sa kanya ang nakangiti na si Regan kasama ang mga kaibigan nila doon. Riz, ang babaeng sumapak sa akin noong unang beses na nagkakilala kami. Can you believe it, guys? Sinapak ako niyan. Pero okay lang dahil yun ang dahilan kung bakit ako na-inlove sa kanya. Masungit at cold-hearted man ako noon. Nagbago naman ako nang dahil sa mainit mong pagmamahal. Kahit na palagi kitang inaasar at sinusungitan, ay naging mahaba ang pasensya mo sa akin. Kahit alam kong gusto mo na ulit akong sapakin. Alam mo ba na ikaw ang kauna-unahang babae na nagustuhan ko? Wala talaga akong balak na magkaroon ng asawa at pamilya. Pero nung nakilala kita, binago mong buhay ko. Dahil sa'yo, nagmahal ako. At sa ngayon, gusto ko na magkaroon ng maraming anak. Basta ikaw magiging ina nila. Sa madaling salita, espesyal ka sa akin at mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman, Riz, will you marry me? Pagpopropose ng binata na nagpaiyak sa dalaga. Nasaan yung babae mo? Labas mo yung babae mo. Umiiyak na Anya, kaya naman sumingit sandali si Kurt. Joke lang po yun, Ate Riz. Sinabi ko lang yun para pumunta ka dito sa may garden dahil magpo-propose sa'yo si Tito. Biglang singit ni Kurt. So wala kang babae? Tanong ni Riz sa kasintahan. Siyempre wala. Kaya nga ako magpo-propose sa'yo dahil ikaw na ang gusto kong pakasalan at mahalin habang buhay. Tapos sasabihin mo may babae ako. That was just a lie. Now again, will you marry me? Muling tanong ng binata kay Riz. Yes, pakakasalan kita. Sigaw ni Riz dahilan para mapatalon si Regan sa tawa bago niya binuhat ang dalaga. Wait, kalma lang, may announcement rin ako. Saad ni Riz dahilan para magtaka ang mga kasama niya doon. Charan! Buntis ako! Saad ni Riz bago niya ipinakita ang ultrasound picture ng baby nila ni Regan na bago palang lumalaki. Dahil doon ay mas lalo silang napasigaw sa tawa habang si Regan naman ay naiyak. Mahal na mahal kita, Riz. My soon-to-be wifey. Lumuluhang Anya bago niya niyakap si Riz. Mahal na mahal rin kita, Regan. My soon-to-be hobby. Saad naman ni Riz bago nila hinalikan ng isa't isa at nagpalakpakan naman ang mga taong nandoon. Yan ang pangyayari sa buhay ni Riz at Regan 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay may 2 na silang anak na pinangalanan nila nga Riza at Ricky dahil ito ay kambal. Ngayon ay kasal na sila at masayang namumuhay. Bukod kay Riz ay nakahanap na rin ng tamang pag-ibig si Celine at ikinasal na siya kay Carlo. Si Riz ang maid of honor habang si Regan naman ang best man.
Sobrang saya ni Celia para sa kanila. Dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahal na Regan at Reese. Maraming salamat po sa pakikinig. At sana po ay nagustuhan nyo ang istorya nilang dalawa. The End. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli.